At kaugnay naman sa investigasyon ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 na lumubog po sa dagat ng Basilan, kausapin po natin si DOTR Assistant Secretary for Maritime, Asek Bong Plan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Connie and Sir Rafi, at magandang tanghali po doon sa mga nanonood po ng Balitang Tanghali. Aha, ay kukumpirma lang ho namin kasi may mga lumabas na hong balita no, na ang posible naging dahilan ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 ay yung overcapacity at overloading. Tama po kayo, Ma'am Connie, no? But these are just preliminary reports po muna kasi base po doon sa manifesto, meron po talagang overloading. It has been exacerbated yung sa maling deklarasyon po ng ating shipping line ng Allison po. May mga nagpapanukala na taasan yung kanila pong maaaring posibleng kaharapin na kaso to criminal charges. Ano na ho ang takbo ng ating pag-imbestiga tungkol po dyan at ang direksyon? Yes, Ma'am Connie. Ngayon, inuumpisahan pa lang po natin ang administrative cases po pagdating po para kanselahin at i-revoke po ang prangkisa po ng Allison. At the same time po, the DOTR is coordinating with Marina po in order to file criminal charges po. Titingnan po natin yung mga basehan po natin at mga ebidensya natin para makapag-file po tayo ng mga criminal charges against the owners of the shipping lines as well as the ship officers po na nag-handle po ng ship na yon. Okay, hindi naman kasi daw ito ang unang beses na nagkaroon ng trahedya itong Allison. In fact, noong 2019, marami-rami rin silang mga kaso pa. Ang tanong siguro dito, paano paulit-ulit na nakakapag-operate po ang ganitong klase ng shipping line? Sino ho ba kaya ang posible pang managot bukod po dito sa may-ari na Allison? Tama po kayo dyan, Ma'am Connie. Marami pong mga past violations po ang Allison since 2019 and the latest po is last 3 po. At rest assured po, ngayon po hindi na lulusutin po ang Allison on these violations. We will ensure that all those responsible will be prosecuted to the fullest extent of the law. Yun po yung instruction po ng ating presidente as well as instruction po ng ating secretary. Okay. At hanggang kailan po mananatiling grounded naman ang entire fleet ng Allison Shipping Lines? Well, up to now po, hanggat hindi po sila, I think po, sa tingin ko po, mahihirapan na po silang makakapagpatuloy, lalo po dito sa mga kasong kinakaharap nila. Mukhang maraming kaso po ito, particularly po with the sinking of this MV Trisha Kirsten 3 na nangyari matay. Okay, at hindi na ho kasi bago, 'di ba, na mawawalan ho ng lisensya pero mapapalitan lang yung kumpanya at pangalan, tuloy na naman po sa paglayag, lalo na kung mga passenger na mga fleets po nito. Ano ho ang ating assurance na mababantayan po yan, na talagang magiging maayos ang ating pong directives po this time around? Actually po, marami na rin pong mga panukala o marami pong utos ang ating sekretaryo tungkol po dito to ensure that all the shipping lines, particularly all passenger vessels po na nagta-travel po within the whole archipelago na mayroon pong constant monitoring. We are drafting right now the risk-based monitoring system wherein yung mga napakadelikado o yung mga marami pong mga violations, yun po yung mga una nating tinitignan to ensure that all the safety protocols are there para maiwasan ng mga future incidents such as this. Okay. At kung mapalawig pa ho yung extension sa buong fleet ng shipping lines na nagmamay-ari po sa MV Trisha Kirsten 3, ano naman yung mga alternatives na pwede pong gawin ng mga maapektuhang pasahero? May mga nakalinya na ho ba tayong ibang sasalo sa kanila? Yeah. Right now, with the suspension po ng mga services ng mga Allison Shipping Lines,
there are 7 routes that are really affected by it. And we have invited different shipping lines to cover these routes para po hindi po maapektuhan ang ating mga pasahero as well as those cargo vessels po na nagta-travel po, rolling cargos po na nagta-travel po sa mga iba't ibang parte po ng Mindanao. Okay, siguro magandang linawin na rin ho natin tungkol dun sa mga plano, no? Kasi po, sabi nga may mga nakakalusot mayat-maya dun sa security measures na ipinatutupad. Kahit nasabihin na natin ang dami na nga, supposedly na nakalathala, nakalagay po, no? Sa bawat shipping company. Pero nangyayari pa rin ho ito. Baka meron ho kayong naidagdag ngayon na mga security measures para hindi na ho mangyari pa muli ang insidenteng ito. Una po, sa ginawa po natin ngayon is that lahat po ng medyo may accountable pagdating po sa mga inspections, pagdating po ng mga approvals ng mga safety certificates ng mga shipping lines ay kaagad-agad pong mananagot. In fact, we have formally charged 3 officers from the Marina pagdating po dito sa insidenteng ito and 5 additional personnel po sa Marina Region 9 ang na preventive suspension po. On the part naman po ng Philippine Coast Guard, 6 po sa kanilang personnel ang ating pong sinuspend. So makikita po natin dito na kung meron kayong pagkakasala at hindi niyo po hindi nila ginawa yung pagpapatupad sa mga rules and regulations ng ating Maritime Authority ay mananagot po kayo. That's one of the most important thing po na inutos po sa atin ng ating sekretaryo. Sana nga po at wala nang magbuwis buhay ng dahil po sa ilang mga kapabayaang ito. Maraming pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin, sir. Always po, nandito po kami para sagutin po kung ano po mga katanungan po na gusto nyong itanong po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po sa inyo. Yan po naman si DOTR Assistant Secretary for Maritime, ASEC Bong Plan. Susubukan po namin hinga ng panig ang Allison Shipping Lines kaugnay sa mga pahayag na yan ni ASEC Plan.